Hello mga manay, subukan niyong panoorin tong video na to kasi siguradong magugustuhan ninyo kasi pwede nyo tong pambenta at the same time pwede rin pambaon lalo kung bigla tayong may gala sa ating pamilya. Pwede nyo rin tong i-stock kasi tumatagal din naman to at siguradong magugustuhan po ng inyong pamilya. So bali dito nga mga manay, meron tayo ditong harina. Ang gamit ko ay all-purpose flour. Lahat po ng sangkap ay lalabas sa screen ha. Meron din tayo ditong baking powder. So maglalagay ako ng baking powder dito sa ating harina. Then, ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng baking soda. So, yung mga sangkap, lumalabas na po sa screen para po makuha ninyo ng tama. At itong recipe na i-share ko sa inyo mga manay, pwede nyo rin pong i-bake kahit sa mga muffins. Yung mga cupcake liner, pwede po. So, yan. Pagkatapos natin maglalagay din po tayo dito ng instant kiss. Ito yung brand na gamit ko. So, magtatanong kayo, Manay, may baking powder na, ba't maglalagay pa ng instant yeast? So, magandang katanungan yan. Maglalagay tayo ng instant yeast, hindi naman ganun karamihan, nakita nyo? Hindi puno ng 1 teaspoon, bali mga nasa 3/4 lang siya. So, nakakatulong to mga manay para maganda yung pagkakaalsa ng ating ibibake. Doom siya, hindi siya yung nag-i-slide kapag binake na natin. So, kailangan nasa tamang sukat lamang po. Tamang sukat ng baking powder at instant yeast para po maganda yung timpla ng ating gagawin. Hindi siya yung papait. Then, minix ko lamang po ng ganyan at sasabayan na rin natin ng paglalagay ng asin para may balance at hindi naman po nakakaumay yung ating bread. So, ganyan po. So, marami naman po akong recipe dito na na-share ko na at alam ko marami sa inyo ang nakapag-try na at ginagawa ng hanap buhay at yung iba naman ay ginagawa ng panghanda, pambaon. So, maglalagay tayo ng butas sa gitna, gaya ng ginagawa ko, para dito natin ilalagay yung mga sangkap na nakikita nyo dito sa aking mesa. Bali, maglalagay tayo dito ng wash sugar, pwede rin naman po ang puting asukal, wag lang yung dark brown sugar. Then, pagkalagay niyan, susundan na rin po natin ng paglalagay ng ating fresh milk, pwede rin naman po ang evaporated milk. So, dito dadagdagan ko pa tong gatas dahil hindi tayo dito maglalagay ng tubig. Itong timpla na to mga manay ay talagang napakamalasa, makrimi at siguradong kahit mga anak ninyo ay baka itong binik natin ay kukulangin pa. Then, kinanaw ko lang or hinalo ko para matunaw yung asukal at susundan natin ang paglalagay ng 2 pirasong itlog na buo. So, yan. Itong 2 piraso na to, ilalagay natin yan. Then, itong nakikita ninyo na isa, ang kailangan lang natin dito ay yung pinaka-yolk ng itlog. So, ginagawa ko to para mas makrimi, malinamnam po yung ating magagawang muffins or loaf bread. So, pwede nga kayo ditong maglagay mga manay ng iba't ibang flavor gaya ng blueberry, ganon, strawberry, pwede po. Bali, ang size nga pala netong ginamit kong itlog ay large size mga manay ha. Then, durugin lang po natin ng ganito. So, dito naman sa nakikita ninyo, marami kasi akong iba na nagko-comment na biglang magtatanong pa ng ibang recipe kasi hindi nila tinatapos yung video. Alam nyo mga manay, mahaba man yung video ko pero gusto ko detalyado at gusto ko pag natapos ninyo ay makukuha nyo ng tama. Then, susundan natin dito ng ating keso na ginadgad. So, mas mainam gumamit kayo ng magandang brand ng keso para po talagang malinamnam at natutunaw siya sa loob. Yun po yung mas maganda. Then, susundan natin ng canola oil. So, canola oil yung ginamit ko rito mga manay para yung inyong bread, kahit ilagay nyo po sa inyong chiller, hindi siya titigas na parang bato. Hindi matutulog yung oil. Para pag bigla kayong nagutom, on the spot, pwede nyo na kagad kainin. Pero hindi ko naman sinasabi na ilagay nyo to sa chiller, ha? Kung gusto nyo lang tumagal yung shelf life niya, ilagay nyo po sa chiller at tumatagal to kahit 1 buwan. So, dito nga hahaluin natin ang ginagawa ko. Itataktak nyo lang para maging pantay at kumbaga para pati yung mga nakasulok-sulukan na yan ay nahahagod ng ating panghalo hanggang sa maging ganito yung kanyang texture. So, yung nakikita nyo buo-buo, yun po ay keso na nilagay natin. Bali, gagamit tayo dito ng loaf pan na gaya ng nakikita ninyo. Sorry, hindi ko maibigay yung size neto kasi nakalimutan ko na. Pero ang size neto parang kasing laki lang po to ng mga ng Pudgy bar mga manay. Ganun yung size niya. Then, maglalagay tayo ng 1/2 cup ng sukat ng ating cake batter. Ganyan.
Then habang naglalagay tayo dito, hindi naman na to kailangan pang i-rest mga manay. So pwede na tayo magpainit ng ating oven sa init na 200 Celsius ang init. So yes, kailangan 200 para po maganda yung pagkakaalsa niya. Then maya-maya din naman is bababaan din po natin yon. At para magkameron siya ng pinakamagandang alsa, so gagamit tayo ng scraper gaya nito. Tapos isasawsaw ninyo sa mantika para magkameron siya ng biyak sa gitna. So ginagawa natin tong technique na to mga manay para pag umalsa siya, yung pag-alsa niya ay pa-diretso po yung alsa. Hindi siya magi-slide na gaya ng nakikita nyo sa iba na sa gilid lang biglang tutulo, aalsa, hindi pantay yung pagkaumbok ng tinapay. So eto sa gitna lang po talaga yung pag-alsa niya. Then dito okay na to, so pwede na natin tong i-bake. Bale ang pagbe-bake natin dito mga manay, kapag nakita ninyong umaalsa na ng ganyan, bigla nang hihinaan ng 180 hanggang sa maluto po. So diluto ko lamang po ito ng 20 to 25 minutes. Bale ang ginawa kong technique mga manay, mga at least 13 minutes sa init na 200 Celsius ang init. Then yung 12 minutes, yun po ibababa na po natin ng 170 Celsius ang init para tuluyan ng hanggang sa maluto gaya nito. At eto na ang ating cheesy loaf bread na pwede nyo pong itry na pagkakitaan at pambaon ng ating mga anak. Sana po masubukan nyo to mga manay. At dagdag idea gaya na sinabi ko, pwede nyo pa tong lagyan ng iba't ibang flavor. Pwede nyo tong gawing carrot cake, pwede kayo maglagay ng strawberry, pwede rin kayo maglagay ng mga blueberry or kung anong palaman or flavor na gusto ninyo. Bali parang pang universal tong recipe na to. At sure ako mga manay na hindi ako mapapahiya dito sa aking recipe na shinare ko sa inyo. Malambot, malinamnam dahil dun sa timpla na naglalaban yung tamis, alat mula sa keso na talagang parang yung isang ganito, sasaglitin mo lang, hindi natatagal ng ilang minuto. So ayan mga manay ha, then ibalot nyo lamang po sa cling wrap gaya ng ginawa ko para maganda yung pagka-packaging niya, o di ba? Kitang-kita po talaga yung laman. Tapos pwede kayo maglagay diyan ng mga sticker ninyo, label ng inyong bread na binibenta. So pwedeng-pwede na po talaga tong panglakod. Dahil nga ito ay order sa akin, kaya binalot ko po ng ganito. So ayan mga manay, muli ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!